One Punch Man Chapter 238 sa cover page makikita natin ang napakagandang kuha sa likod ni Suiryu at nakabase nga yan mga tol sa kuha mismo ng anak ni Murata na si Kaisuke at makikita natin na talagang parehong-pareho nga ang forma at itsura ng likod ng dalawa. So nagsimula ang chapter mga tol sa napakatinding laban ni Garo at Suiryu. Matapos ang napakatinding death punch na pareho nga nilang ginaya kay Saitama, dito ipinapakitang pareho ngang napaatras ang dalawa. Nagtaka nga dyan yung si Garo kung ano ba raw yun at parang sinasabi raw ni Suiryu na na-impluensyahan siya ni Saitama. Sagot naman ni Suiryu mga tol, alam daw pala niyang si Garo. At dito ipinapaliwanag mga tol na para maintindihan ni Garo ang nature ng single punch na yon na talagang hindi ka panipaniwala, ginawa niya ang goal ito at minanifest. At makikita natin dyan mga tol na pinapractice nga talaga ni Garo ang suntok na yun ni Saitama. Habang naiisip niya nga at hindi siya makapaniwala na ang suntok nga na yun gawa ng isang god. Hindi ko sure kung paano niyang nasabi na gawa ng isang god ang suntok na yun. Iniisip niya kaya na karma yun dahil sa mga ginawa niya o talagang god mga tol yung turing niya kay Saitama dahil sa suntok na yun. At dito mas pinakita mga tol yung POV ni Garo nung time na one punch nga siya ng pinakamalakas na kalbo. Napakaseryoso na mukha niya ni Saitama mga tol at talagang kakaiba nga yung mata niya. At dito ipinakitang napangiti na lamang si Garo mga tol. Nagpapakita na talagang hinahangaan niya nga si Saitama. Habang sinasabi naman ni Suiryu na ngayon alam na daw nito ang paghanga niyang si Garo ay Saitama. Nabigla si Garo mga tol na parang nahiya nga siya at sinabi niyang tumigil daw yang si Suiryu. Pero mula nga dyan may bigla na lamang sumulpot na monster sa likuran niya. Pero bago pa man ito maatake si Garo mga tol, nahati nga bigla dyan ang monster. At dumating nga bigla dyan mga tol si Silver Fang. At sinabi niya nga na okay na raw yan, tama na ang laban ng dalawa. Tinawag ni Garong Old Man si Bang at nabigla naman si Suiryu dahil yan nga raw si Bang ng Water Stream Rock Smashing Fist. At pati nga rin itong dalawang katrabaho ni Garo talagang biglang bigla sa pagdating ni Silver Fang. Sabi naman dyan ni Garo, wag nga raw makialam ang matanda kung hindi naman daw ito kailangan. Nagpasalamat naman si Bang sa ipinakitang laban sa kanya ng dalawa. At nagpasalamat nga rin siya at kinilala niya si Suiryu ng Void Fist. At dagdag niya pa ang next generation nga raw na nag-e-emerge ngayon talagang binibigyan siya ng pag-asa. At salamat nga raw dun, talagang pwede na siyang magpaubaya. At siguradong ganun nga rin daw ang iniisip ni Suicho, ang lolo niyang si Suiryu. Sagot naman ni Suiryu kung ganun daw, gusto rin palang maging hero niyang si Garo. Sumang-ayon naman dyan si Bang at malapit na raw i-announce ito. Si Garo nga raw magiging isang S-class hero at siya nga raw ang second generation Silver Fang. At napakaastig nga ng kuha sa panel na to ni Silver Fang at Garo mga tol. Hindi magkadugo ang dalawang yan mga tol pero somehow mapapansin natin na parang maglolo nga talaga sila. Magkamukha nga talaga sila at parang batang version talaga ni Bang yang si Garo. Napakagandang addition mga tol si Garo bilang isang S-class hero dahil sa alam naman natin kung gaano siya kalakas. Although siguradong marami nga ang hindi sang-ayon dito dahil alam naman natin kung ano yung mga ginawa ni Garo dati. Pero regardless talagang kailangan nga siya ng Hero Association. Lalo ngayon na talagang kulang na nga yung mga heroes nila at nahihigitan na nga sila ng new heroes. Dito talagang biglang-bigla si Shinya sa sinabing magiging second generation Silver Fang yang si Garo at nagtanong nga siya kung talagang seryoso. Habang eto nga katrabaho nila napatanong at kung ganun daw mag-quit na sa pagiging hero yang si Silver Fang. At makikita naman natin na masaya nga si Suiryu sa gagawin na yan ni Garo. Pero galing nga rito si Garo mga tol dahil wala nga raw siyang sinabi na may mamanahin siya. Sabi naman ni Bang dapat daw sagot nito nagagalak siya at malugod siyang magtatrabaho. Pero sabi nga lang ni Garo tumigil na raw ang matanda. Habang niisip naman ni Suiryu na mukhang give up na raw ni Garo ang title na Hero Hunter. At sabi niya nga kay Garo susubaybayan niya raw ito at siguradong mas magiging malakas raw siya. Ngumiti nga lang dito si Garo at sinabi niyang paulit-ulit nga lang daw na sinasabi ang hero. At naisip dito ni Suiryu na mukhang gustong mapalipit ni Garo kay Saitama bilang second generation Silver Fang. Kung ganun hindi raw siya pwedeng manatili na lamang. Oras nga raw ng trabaho at ang pagiging new heroes hindi bagay sa kanya. Habang dito naman si Silver Fang naiisip na yan daw talaga ang katauhan ni Garo, hindi yung mga nangyari dati. Dito naman ito ang tuwa si Shinya mga tol at gusto niya nga raw talagang maging hero muli. Pero nag-aalangan nga siya dahil sa mga nangyari. At ipinakita na bigla na lamang tumakas ang buntot ng monster kung saan nagkaroon nga siya dyan ng mga paa at nagkaroon nga ng mata dyan sa may pinagputulan. Sabi ni Bang kung ganun yung buntot raw pala ang tunay na katawan. Sabi naman ni Garo regeneration type nga raw ito
at talagang papahirapan pa sila. Sabi naman ni Suiryu, kung dumadami nga raw ang monster na yun, talagang kailangan nilang habulin. At dito tumakbo na nga silang mga tol para habulin ng monster. Sabay sabi nga mga tol ni Garo kay Shinya na tulungan raw sila nito. At tinawag niya nga itong Maltoid Yankee. Nagalangan nga siya dyan mga tol, pero tumakbo pa nga rin siya. Nagpaalam naman siya dyan sa squad leader nila. Aalis nga raw muna siya at babayaran niya raw ito later on. At ang karne nga raw siguradong sapat na pambayad. At dito mga tol, ipinapakita ang paghabol ni Suiryu, ni Bang, ni Garo at ni Shinya sa monster. Habang naiwan nga rito ang leader nila at galit na galit dahil sa marami nga silang i-deliver. At paano niya raw magagawa lahat ng yan? Mag-isa lamang siya. Ipinapakita rito na magdi-deliver nga sana siya sa isang bahay, pero wala na nga dyan yung tao dahil nag-evacuate na. Dito naman mga tol, ipinapakitang nag-resign na nga talaga si Suiryu. At ipinapakita na nagpadala na nga siya dyan ng resignation letter. Sinasabi niya dyan sa sulat niya na magtatrabaho nga raw siya sa iba at babayaran niya na nga lang daw ang utang niya sa mga ito. May simpleng drawing nga siya dyan ng sarili niya mga tol at meron nga ring pangalan niya. At talagang biglang-bigla nga mga tol ang nakatanggap na yan ng resignation letter ni Suiryu. So mukhang lilipat nga mga tol si Suiryu sa Hero Association dahil sa alam niya naman na nandun nga si Saitama ang iniidolo niya. Mukhang gusto niya nga ring maging rival ni Garo. Siguradong isang S-class hero din etong si Suiryu at magiging maganda nga yung tandem nila ni Garo kung sakali. At siguradong panalo ang Hero Association sa dalawang to mga tol. Bali yan nga lang kabo ng video natin. Syempre kung nagustuhan nyo nga, huwag nyo sana kalimutang mag-iwan ng like dahil napakalaking tulong na yan para sa ating channel. Maraming salamat sa inyong panunod at mag-iingat kayo palagi. Bagang!